Hello, how are you mga guys? Nandito tayo ngayon sa Denim and Smith Barbershop. So after 3 years or more than 3 years, naisipan ko na rin magpagupit. And ayan, shoutout kay Ate Nimpa. Siya lang yung nag-iisang babae sa barbershop. Hindi ko natatandaan kung Nimpa talaga yung tunay niyang pangalan, pero shoutout pa rin sa kanya. So yung buhok ko pala guys, idodonate ko siya sa a Child's Voice Foundation dito sa Canada, sa Calgary. So may mga guidelines para i-donate, kung paano mag-donate ng buhok. So at least dapat minimum length niya is 12 inches, and then natural, yung walang kulay, walang treatment yung hair. And then ayun, kailangan naka-braid siya and naka-ponytail. So sarado kasi ngayon yung salon na saan ko pwedeng i-donate yung buhok ko. So yan, so naisipan na lang namin pumunta sa mall and then magpagupit. Then chinek ko na lang sa online kung paano i-prepare yung buhok, and then ihatid na lang sa donation center. So yung first time ko magpagupit sa Canada simula nang dumating kami. So hindi ko alam kung paano yung proseso ng nila dito, kung pagpapagupit. So buti na lang nandyan si ate and napaka-helpful niya. So tinanong muna niya ako kung ano yung style na gusto ko sa buhok ko, and then actually wala akong idea. So pinakita ko na lang yung buhok ko nung mga late 20s na mga gupitan ko. So yun yung pinagbasihan niya. Ayan, so tuloy-tuloy lang yung paggupit sa akin. Parang na-miss ko yung tunog ng razor. So for so long, hindi ko na experience magpagupit. Medyo malamig na yung pakiramdamin, magaan sa ulo. Grabe mga guys, nakakapanibago talaga. Sobrang weird lang sa feeling yung nagupitan ka na. So ayan, may nilagay niya na ng wax. So actually yung wax nila merong sariling product yung barbershop. So hindi ko na alam din kung anong brand ng wax yung magandang gamitin. And ayan, after 3 years, new look na ulit. So actually balik sa dating gupit na. So ayan, support nyo lang si ate, yung branch nila sa Cross Iron Mills. Yun, thank you for watching.